sikat na FM. Ito ang 107.7 Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ito ang 107.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kagat tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Prangkahan. Prangkahan. Mabilis. Matapang. Walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Good morning! Good morning Pilipinas nga pinalangga. Good morning sa mga aklanon nga nagapamati na sa pagpangalagad sang programa Prangkahan Second Edition. Kumusta ang akon mga kasimanwa? Pizza 11 na kita sa bulan sang Agosto dag-on 2025. Ang aton nga pagpangagda sa tanan nga mga aklanon. Mga aklanon abroad nga nakatutok man always sa aton pagpangalagad. Ang Prangkahan Second Edition nagapangalagad na. Isa ka oras kag tunga kita nga magapalayag sa kahanginan. Ako ang inyo kasimanwa Carlo Padilla, Asturias. Ano mga dalag ko nga mga balita nga ginatagaan ta sang pagtalupangod sa makarang adlaw? Ining natabo mga abyan sa Banwa Itibahay sang tinalikdan nga Biyernes. Nagiging bukang bibig sa gihapon sang halos tanan nga mga aklanon. Do hindi kita makapati sining natabo nga ang Vice Mayor ginbaril mismo sa opisina niya. Kag ang responsable nga nagbaril kaibahan niya bilang miyembro sang Sangguniang Bayan sang Banwa Itibahay. Ang pangutan na makaran naka-file na bala sang reklamo sa piskalya ang Ibahay PNP. Kinakumpleto pa ang tanan nga mga ebidensya. Tanan nga mga witnesses nga nakakita sang natabo ginakuhaan gid sang tulid nga impormasyon sa mga otoridad para mangin mapag-on ang kaso kontra sa suspect nga responsable nga nagpatay sa Vice Mayor sang Banwa Itibahay. San mang sulok sa aklan. Pinakikinggan. Kabat may aksyon at balita nakatutok agad. Sa pihak kabahin ang barangay kag SK election daw sa mapuspon gid mga abyan kung matandaan ninyo gintalan na sang Commission on Election
nga sa maabot nga pitsa 1 sang Disyembre sining dag-on 2025 pagpatigayunon ang barangay kag SK election. May mga impormasyon nga ginpagwa ang Malacañang nga handa na nga pagapirmahan ni Presidente Bongbong Marcos rayang bill nga nagapaiway sang barangay kag SK election kag gintalan na ini sa maabot nga Nobyembre 2 dag-on 2026. Pero base kung hindi gid 2, base mga 3 kay man piyesta opisyal ang 1 kag 2 sang Nobyembre. Ato ni bantayan kag tutukan para sa impormasyon sang mga aklanon nga always nagapakig-upod sa aton pagpangalagad banwa. Subong adlaw may sesyon ang Sangguniang Panlalawigan. Gina-expectar naton nga may ara ng appointment duyong magabulos sa nag-resign nga board member nga si Honorable Board Member Jose Ciceron Lorenzo Harisco. May mga pangutana ang aton nga mga kasimanwang mga aklanon kung sino ang maga-appoint mga abyan sa magapulos sa kay board member Ciceron Harisco. Kaya kung matandaan ninyo, nag-tender sang iya irrevocable resignation duyong natungdan nga board member. Didiri sa aton pagpanayag, sugiran ko kamo, may ara abi iban nga nagapalaptas ang balita nga mag-a-appoint ang gobernador. Bukon gobernador duyong mag-a-appoint. Amo ni may kabugusan sang aton nga mga talalopang doon sa karon nga pagpangalagad sang programa Prangkahan 2nd Edition. Alas 5:41 na ang aton oras. Ang aton nga mga kasimanwa nga mga negosyante sa sulod sang merkado publiko sang Banwa Itkalibo naga-monitor na. Good morning. Ang akon amigo da nga si Bro Nonoy Agustino naga-monitor na sa aton pagpangalagad. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Ang aton nga mga televiewers nga nagapamati naman si former ISBE member Chudoro Utoy Nabarosa Bill Llorente Jr. Good morning, sir. Si Madam Maria Line Rubito Image. Good morning, ma'am. Kahapon nga adlaw maginpagwa nga information ang pamilya ni Vice Mayor Julio Istulioso. Dala tong bangkay niya sa ilang lugar sa Manganbanga. 1 week nga igahaya ang iya bangkay sa balay sang iya nga mga kapamilya. And then ibalik naman sa ibahay. Kag siguro iga lubong dito na sa ibahay. Gani sa mga pamilya ni Vice Mayor Julio Istulioso, pwede ka mo magbisita da sa ilabalay sa Manggan sa Banga para makita nyo man imaw sa ulihing kahigayunan. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan, kabat may aksyon at balita nakatutok agad. Halin ako sa amon to sa Barangay Ochando, pakadto diri sa Kalibo. Kita ko na ang mga dalagko nga mga truck
nga nagahakot sang basura. Aga pa ang aton sini nga mga garbage collector diri sa Kalibo nagahimo sa pagpanghakot sa mga basura. Isaling ko gani mayad niya kay man agahon pa makita mo tinlo ng banwata. Mabatyagan mo ba lang at way ginapabay sa mga garbage collector ang mga basura nga nagakalat sa palibot. Kag iba na gid man ang dating ikumparar sang nagliligad. Sang una wala sa pakundangan nga ginakalat na lang ang basura ta. Pero sa makarang nga panahon na obserbahan ko ginasunod na gid man sa mga taga Kalibo ang andang obligasyon nga dapat kung ang basura mo abo, hindi mo anay pag-ipagwa kung wala pa ang mga truck. Dapat may ara gid oras sa pagpagwa sa mga basura. Inabalang sigurado nga maagyan sang truck, mahimos ang basura mo. Kaya ang iban abi sang una, ginapagwa nilang basura nila gabi abaw. Tihampangan sa mga ayam, da kundi gakalalat lang. Mayad ni kay man pagpagwa nyo sang inyo basura, magwa man ang truck, hakot dayon ang basura nyo, way sang may nagakalat. Kag hindi man mabudlayan ang aton sini nga mga garbage collector sa pagkolekta sang inyo basura, mga abyan. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan, kabatbay aksyon at balita nakatutok agad. Tapos na ang ginpatigayon nga voters registration sang Commission on Election. Kung matandaan ninyo, ang COMELEC naghimo sang pagrehistro sa mga bag-o nga mga botante nga supposedly magabutar sa rayang palabuton nga barangay kag SK election nga gintalan na sa bulan 8 Disyembre sining dag-on 2025. Para sa kay Attorney George Garcia nga nagaserbi nga chairman sang COMELEC, halos mga 4 milyones ang nagrehistro. Kita mo lang no sa bilog nga Pilipinas. Amo ni mga pamatanon nga kung siin luyag kunta nga mag-intra o magpartisipar sa pagpatigayunon nga barangay kag SK election. Pero ang problema lang kay man sa pizza 12, ini palabuton nga adlaw Martes, pagapirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos rayang bill nga nagapaiway sa barangay kag SK election. Pero hindi pa sigurado kay si Attorney Romulo Macalintal nga isa sa mga COMELEC lawyer. Nagpabutiag nga sang nagligad may ara desisyon nga ginpagwa ang Korte Suprema nga ang pagpaiway sang barangay kag SK election unconstitutional. Kasiling gani ni Attorney Macalintal nga dapat tagaan pagtamod sang estado rayang ginasugid sang Korte Suprema nga ang pagpaiway sang eleksyon sa Pilipinas dapat may ara mabugat nga rason. Hindi pwedeng basta-basta lang ideklarar sang presidente nga ipaiway ta ang eleksyon kung wala man lang sa mabugat nga rason kay daw parihas mga biyan nga ginalapas ta ang kinamatarong sa mga Pilipino nga magpili sang ila mga naluyagan banwa nga magpamuno kanda sa barangay. Okay lang itong nagligad to kay man pagdeklarar ni dating Presidente Digong Duterte nga ti ipaiway taanay ang barangay kag SK election, may pandemya. That was 2022, supposedly may barangay kag SK election pero gin-postpone kay man may pandemya. Ti may ara dako nga rason kung nga ang ginhimo ang pag-postpone sang barangay kag SK election. But this time, pangutana, ano ang rason nga dapat i-postpone ang barangay kag SK election?
So ginarason mga abyan sa mga kongresista kag mga senador nga nagproponer sini nga i-postpone ang barangay kag SK election bangod gani nga may ara halos kadungan kaysa Oktubre magapatigayon mga abyan sang eleksyon sa bansang Moro. Di ginapaminsar nanda nga base kon mamroblema ang COMELEC kay man duha ka mga eleksyon ang posible matabo sining dag-on 2025. Ang eleksyon para sa bansang Moro kag ang barangay kag SK election. So base bala hindi ko no masaran sa COMELEC pero kung si Attorney George Garcia ang pangutanon mo para kanda preparado sanda sa anuman nga eleksyon nga matabo nga natalana sa Pilipinas. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Ang iya sang Kamara kag Senado, ilan ni iya personal nga interes. Kaya man nagapati sila nga tingin mga kaalyado nga makapitanes kag mga kagawad, kinanglan nila ipinance kung hingalit nga magpapili sa rayang eleksyon sa barangay. Ang ila ginapaminsar, dubli gasto, kaya man naggasto man sila para sa ila sa nagligad nga midterm election. Then another gasto kung madayon ang barangay kag SK election. Kaya hindi man po pwede nga pabayan mo ning mga kapitanes ka mga konsehales nga nagbulig sa imo sang nagligad nga eleksyon. Dapat suportahan kag sakdagon mo sila kaya mo maning promesa mo sa ila. So kung ikaw si congressman, ikaw si senador, mas gusto mo nga ipaiway ang barangay kag SK election para sa Sina, iwas gasto anay kita mga abyan. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad! Nagapamati na sa aton si Madam Marilyn de la Cruz Rupin. Si GR Birano nagamonitor man sa aton sa Calapan, Mindoro. And of course, si Marvin Anthony Tindan nagapamati na sa aton mga abyan. Sa Silakat, Nunok, Hillside sa Leso. Nakita mo lang. Siring ko gani kuntiin gining Silakat, Nunok ay sa Leso man lang. Si Dentor Nakubuan nagapamati na, si Ma'am Norma Andes ang amiga ta sa Alaska nagamonitor man. Si Ben's Image, salamat sa inyo pagpamati. Oras sa Pilipinas, alas 5:52. Sa aton pagpanumbalik banwa, ang kompleto ng impormasyon sa likod sa mga balita, tutukan ta pagkatapos. Kilamang sini. Maayong adlaw. Ako si Sherry Ann Suarez from Iloilo. Ano man ka busy sa work, my friends and I always find time to bond and unwind. Nothing much has changed, except nga sa subong, mas ginahalungan na namon ang amon ni kaayong lawas. I have my MX3 capsule, cholesterol and fat-free every day, and MX3 coffee na high source ng vitamin C and calcium. I am glad that MX3 is with me to help me live happier with my friends. Drin ako sa tunay, natural, at original. MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Hit 3 Bio
ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod akod siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami gid ang akon pamatyag. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Are you looking for the best meat products in town? Go to Navara Food Products at Bacau Sur, Calibo, Aklan. Navara Food Products sells pork longanisa, and you shouldn't miss the sumptuous flavors of longanisa, such as garlic, sweet and spicy, sliced, foot-long, and skinless longanisa. They also have chicken-flavored hamonado, sliced hamonado, and skinless hamonado. But wait, there's more! You must also try their best pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embutido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, and crispy pata. So what are you waiting for? Visit their outlet nearest you at Calibo Public Market, section table 37, with mobile number 0921-6125-214. See Lacerna Street, Calibo, Aklan, with telephone number 268-3797. Gomamela Street, Banga, Aklan, at telephone number 268-7191. Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, beside Land Bank, with mobile number 0939-864-1863. And main branch at Bacau Sur, Calibo, Aklan, with telephone numbers 262-7165 or 272-1083. Or you may dial 0999-99-51651. You may also visit their Facebook page, Navara Food Products Calibo. Basta kalidad, barato, ag manami nga frozen foods. Uso yun, Rutatak Navara! Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roles sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Some people think that choosing a modest memorial means sacrificing service. Our commitment to excellent services allows us to say that no matter what kind of memorial you have in mind, we'll provide you the best services available. Marte Funeral Services. Other services offered: 24 hours professional care, local and imported casket, cremation and full burial services, port and airport pickup, domestic and international transfer, U.S. burial flag, intended for departed men and women of U.S. military veterans residents of Aklan. Marte Funeral Services. Hermeline M. Del Castillo, Licensed Embalmer. Managed by Hermie M. Del Castillo. Henry Hens Marte Magdaluyo Del Castillo, Proprietor. Faithfully meet the needs of those who turn to us in your time of loss. Marte Funeral Services. Located at 0527 Pastrana Street, corner Roas Avenue, Poblacion, Calibo, Aklan. Call us at cellphone number 0927-759-0851 or 0933-8655-498. Marte Funeral Services. Marte Funeral Service. Matsa, nagkakatugog ka lang. DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vacine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. DTX
D3 Bio. Ako si Maria. Taas gid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa. DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Narito na ang panibagong saya. Mega Fanalo. Pandaming pwedeng mapanalunan. Pandaming prizes. Magpapahuli ka pa ba? Mauna ka na. Register na sa megafanalo.com. Panood! Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Same, pero iba. Ghost month na naman! Yung tipong kahit nandyan pa siya sa contact list mo, biglang nag-disappear. Ghosted Level Pro. Legendary! Ako? Na-ghost nung July pa eh. Hindi pa nga ghost month nun. Eh paano kasi? Ang landi mo sa chat pero ang dry mo in person. Ghost ka rin minsan, no? Nireplyan ko lang ng scene yung tanong niya kung may gusto ba ako sa kanya. Tapos siya naman yung nawala. Ghost month pala nun. Binati niya ako ng good morning for 2 weeks straight. Tapos biglang vanish like ex kong sinubukan pa akong i-soft launch. Paasa. Nilibre ko pa ng milk tea. Tapos ako pala yung free trial. Ngayong Ghost Month, ingat sa mumu. At kung magpaparamdam ka, make sure di ka rin biglang maglalaho. Ang pinakasikat na FM. Ito ang 107.7 Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan. Walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang 107.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi! Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Oras, alas 6:02. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Standby sa mga balita nga natipon sa aton nga kasimanwang patrol, no? Standby kamo kay i-check naton sa dili madugay si kasimanwang Jeneline Gano sa iya mga natipon nga mga report direkta sa iya area of responsibility.
Naga-monitor sa aton pagpangalagad si Mr. PB Ibabaw Ruan. Thank you very much. Si Kenneth Natal, ang aton nga mga kasimanwa sa New Washington. Salamat sa pagpamati. Ari na sa pihak nga linya si kasimanwang Jeneline Gano para sa natipon nga mga balita. Standby. Report. Energy Police Report. Kasimanwang Jeneline, good morning. Kasi manuwang Carlo, kinasuhan yon ita murder si SB member Meryl Sinate na matapos nga ni Roana karang pagbaril patay kay Vice Mayor Julio Estolioso ko Biyernes ita agahon. Gina-filean imora ita kaso ko Sabado ita hapon sa provincial prosecutor. Ngani samtang makaron at nga adlaw no magapanumpaon bilang bagong vice alkalde ita Ibahay si number 1 SB member Nestor Inocencio kasunod nga ni itaray karon nga brutal nga kamatayon no ni Vice Mayor Julio Estolioso sa lima nga ni SB member Meryl Sinate ko Biyernes nga adlaw sa sugod mismo itanda karang opisina. Raya hay ginkumpirma no ita aton karang Ibahay Mayor Jose Miguel Miraflores sa ginhiwat nga ni nga press conference ko Sabado nga ra ita agahon. Aga suno kana makarang Lunes iga-oath si SB Inocencio sa naka-bakanting posisyon nga Vice Mayor. Gindugang pagkara nga may nakabakante man nga posisyon para sa rekon nga pagkasangguniang bayan member pang Roanda karang partido hay uwa pagin maka-desider kung sinoro nga igabutang sa rekon nga posisyon uwa pasuno kana raya nga naistoryahan itiba pa ka miyembro bangod nga ni nga gulpi rong karon nga natabo nga ra kasi manuwa nga Carlo. Ginapasiguro man karang magapangayo sande itabulig sa Department of Interior and Local Government o kung aton karang nga DILG o agod rotanan baga nga procedure hay sigurado nga masunod kasi manuwang Carlo. Madumduman nga ni nato no nga ginabarilos si SBC natin agin baril ni SBC natin rong rekon nga biktima nga si Vice Mayor Estolioso sa sugod rekon nga SB office gamit ro rekon nga sangka Glock 17 pistol nga ra nga gin katunaan nga ni itana karang kamatayon. Aga sa piyak nga parte hay kahapon gindagagon ro ana karang gagawas rekon nga biktima nga si Vice Mayor sa Banwa Itabanga ag igahaya raya ita sang Domingo bago nga ibalik sa Banwa Ita Ibahay. Samtang sa dugang mata naton karang report sang kamotorista rong tumumbabo sa karsada matapos nga sumunggab sa rekon nga gulpi nga naga-U-turn nga tricycle nga ra kasi manuwa nga Carlo. Natabo ro rekon nga aksidente mga alas 8:50 kahapon itagahon sa maya barangay Bulwang sa Banwa Ita Numancia. Aga nasayuran nga rong driver karon nga motor hay si Rosel sa legal nga edad taga New Busuang Kalibo samtang rong tricycle driver ay ginkilaga kay Hector sa legal man nga edad residente ita barangay Kamansi Norte sa Banwaman Ita Numancia. Aga base sa investigasyon aton karang nga mga kapulisan rong raya karang nga tricycle hay maghalin sa rekon nga nasambitan nga lugar aga paagtukunta sa direksyon rekon nga Lagin Banwa. Ngani same direction mo lang man rong adda karang nga ginaabay-bay rekon nga motorsiklo ug galing pag-abot sa lugar hay gulpi nga nag-U-turn no rekon nga tricycle aga katuon dayon sumunggab rong rekon nga motorsiklo. Nga niya bangod sa rekord nga aksidente tumumba sa karsada rong rekord nga motorista aga nag-angkon ita mga lastro sa anak karang nga kagawasan aga rong driver man rekord nga tricycle hay medyo pumagyo panganira kasi manuwang Carlo pero sa unahan hay nagpundong matangani rong rekord nga tricycle driver nga niya nag-angkon man imawra ita minor injury sa anak karang nga kagawasan rong rekord nga tricycle driver
aga pareho raya nga gindaga sa aton karang provincial hospital ita nagresponde naton nga MDRMO naman siya aga outpatient matanganiro nga record nga daywa nga driver kas sa Carlo aga kulihi haya nagkasugtanan man pag-abot sa aton karang naman siya municipal police station samtang sa dugang pagid naton karang report daywa man ro nga naguntad nga aksidente sa Banwa Ita Nabas kung siin nga ni nag-angkon Ita Lastro sa karon nga gawas ro nga mga sakay itry karon nga sangka top down tricycle matapos nga makasunggaban ro nga karon nga di pampasahero nga van natabo ro karon nga insidente ko Sabado Ita hapon sa maya barangay Nagustan sa Banwa Ita Nabas aga base sa aton karang nga impormasyon magaling sa Nabas PNP hayro karon nga top down hay ginamaneho itry karon nga 50 anyos nga gagaki aga may sakay nga ni nga 11 ka mga pasahero nga ana man nga nira nga mga pamilya aga residente tanan ra ita barangay Matabana sa Banwa Ita Nabas aga basiman si investigasyon itatong karang nga Nabas PNP haya rong raya bikarang nga van haya maghalin sa Katiklan aga paagto Nabas ang anak karang nga direksyon kata nasunggaban kararong top down nga paliko nga ni halin sa pihak nga linya nga ni bangod kara ha nagkagahugog ta sa karon nga top down ro nga mga sakay ag nag-angkon man ita minor injuries sa anda karon nga kagawasan may mga kasamaran man ro nga naangkon ro karon nga daywa ka mga behikulo aga gindaga sa Ibahay District Hospital rong karon nga biktima pero stable man sa tanan ra ro anda karon nga kondisyon aga ginasayuran pa ro nga maging kasugtanan ko record nga magtimbang nga bahin samdang ro nga sambato matakaran nga aksidente no nga natabuon karon sa Banwa haya karon nga sang kababaye ro nagkayaon lang ani sa karon nga krasada matapos man nga masunggaban itry karon nga high ace van nga ra samtang imaw hay nagatabok sa karsada no natabo rong karon man nga aksidente pasado alas 11 ku Sabado uto adlaw no sa maya barangay Toledo o naman karon sa Banwa Ita Nabas aga base man sa impormasyon nga maghalin sa Nabas PNP no karon nga biktima hay sang ka 47 anyos residente eta barangay Agbalugo yakon sa Banwa Ita Makato aga base sa anda karang nga investigasyon ro nga record nga van hay maghalin man sa Katiklan aga paagtukunta ita Kalibo ro anda karang nga direksyon kata nasunggaban kara rong karon nga nagatabok nga ra nga babayi nga nibangod kara hay tumumba sa krasada ro karang nga biktima aga nagatanga diro anda karang nga mga daga may mga bitbit abi rong karon nga babayi no kas sa Carlo ang nagkagalat araya sa krasada nga ni agindagaman sa Ibahay District Hospital ng record nga biktima pero ginsaylo raya sa sangka pribadong hospital iya ko sa Banwa Ita Kalibo matapos nga mag-angkon ita mga lastro sa anak karang kagawasan so sambato pagidrayan no nga ginatumod pa kung may maging kasugtanan man ro nga magtimbang nga bahin sa karon nga naguntad nga ra nga aksidente. Kasi manuwa nga Carlo, raya aton karano nga mga natipon nga baltaan na maghalin niya kara sa aton nga area of responsibility. Secret Patrol, with kasi manuwang Jerome Lastimosa para sa patas ang may tagpusong pagpanerbisyo publiko, with kasi manuwang Vanessa Paderes, ako man si kasi manuwang Jeneline Ganot Energy FM Kalibo, kasi manuwa ko palangga ko. Report. Police Report. Okay, nabatian mga biyan ang report nga ginhatod katon ni Kasimanwang Jeneline Gano. Salamat. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Nagapamati na sa aton pagpangalagad si Mr. Efren Trinidad. Sir, good morning. Si Helen Season Lait nagapamati na. Paul Alfred Nabarosa. No, thank you very much sa inyo pagmonitor. Si former ISBE member Aguila Dudoy Mayugas ang Libakaw nagapamati na sa aton. Si Inting Shaolin Nicolas. Good morning. Good morning man sa kay Ma'am Rose Tribo
nga nagapakig-upod na sa aton sa barangay Agkawilan sa Leso. More power po sa inyo, madam. John Kenneth Natal, good morning, partner. Si Mr. Roberto Subiaga nagapamati na, kag si Mr. Uto Sunyo. Okay. Nagaupod sa aton ang aton nga mga amigo kag mga amiga, mga abyan. Nagapamati man sa aton si Ute Subiaga Sarain, kag si Guadeline Sapiko. Okay, sige. Monitor lang kamo anay da, ha? Dira lang kamo, hindi kamo magbiya. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan. Kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Now, ining ginasugid nga pag-file sang reklamo kontra sa kay SB member Miril Sinatin. Rayang SB member nga responsable nga nagpatay sa kay Vice Mayor Julio Istolioso sang Banwa Itibahay. Masubo-subo nga balita ni para sa aton iya sa aklan. Mga abyan, no? Kag daw sa hindi naton mabaton-baton ining krimen nga nagluntad, kay man gin patay ang Vice Mayor sang Banwa Itibahay mismo sa iya kaugalingon nga opisina, Banwa. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Natabo ang pagpamaril sang tinalikdan nga Biyernes, pitsa 8 sang Agosto. Mga alas 9:15 ang takna oras, no? Sa aga-aga, nagkita sila nga duha, rayang Vice Mayor kag rayang SB member nga ra, way manggani sa mga kun ano nga provokasyon nga nagpatunga. Basta lang ginbunot ni SB member Miril Sinatin ang iya sining nga baril, kag ginbaril gilayon rayang si Vice Mayor Julio Istolioso. Gindeklarar patay ang nasambit nga Vice Mayor mga alas 10:23 ang takna aga. Suno sa kay Dr. Marie Santa Maria nga muning nagserving attending physician sa mag-abot imaw sa Ibahay District Hospital. Mga abyan. Now, pagkatapos ang insidente, naghimo sang follow-up investigation ang pulis. Ginpangita nila ning si SB member Miril Sinatin, kag nakita nila dito sa iya balay mismo sa Ibahay, ginaresto nila kag gindala sa police station, kag ang gingamit nga armas sang sining SB member na recover mismo, mga abyan dito sa iya, puluyan. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Now, kung pinsaron mo natabo ang krimen, Biyernes, pagkasabado naka-file na sang reklamo sa piskalya ang Ibahay PNP. Sa ginpatigayon nga otopsiya sa bangkay, mga abyan, ni Vice Mayor Julio Istolioso, duyong naangkon sini nga gunshot wound. 3 sa nawala nga parte sang iya dughan, may igo sa natuo nga parte sang iya dughan, kag may igo duha sa iya sini nga ulo, nga amo naman ang gintunaan sang iya kamatayon. Close range lang ang pagbaril, no? Gatubangay sila kag barilon. Gani sigurado gid mga abyan, rayang suspect nga si SB member Miril Sinatin nga waay sang mawasi sa iya nga mga bala nga gingamit. No? Kabisis imaw nga magpalupok, bangod anuman ka mga basiyo ang na-recover sa crime scene sang suko nga nag-usisa. Mga abyan. Now, pagkatapos nga na-recover ang armas, ginpaidalom ini mga abyan sa ballistic examination. Kag sa resulta sang ballistic examination, nagamatch duyong mga bala
nga na-recover sa lawas sang biktima kag ginapatihan nga naghalin sa rayang service firearm nga ginapanagiyahan mga abyan ni SB member Mirel Sinatin. Lisensyado man ang armas niya. No? Pero siling gani, kung gingamit mo ni sa krimen, sa gihapon, pwede ka pasakaan kaso kay di man buot silingon nga kung lisensyadong armas mo, lisensyado ka man magpatay. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Now, sa parapin examination, magsiling kita parapin examination, gina-examine ang alima sang suspect kung may ara mga abyan nga mga powder borne, no? May ara balada makita nga mga powder residue nga ti makonsidered nga nagpalupok gid masyang sang armas, kag sa pinakaulihing nga information nga nabaton ta positibo siya. Now, bangod gani nga halos na kumpleto sang pulis ang mas temprano ang tanan nga mga ebidensya, nangin madasig para sa ila ang pag-file sang reklamo murder kontra sa rayang SB member nga ra. Plus, ang naga-collaborate nga mga statement sa mga witnesses kay nag-provide man sila sang ila sini nga testimonya para mapapag-on ang reklamo sang pulis kontra sa SB member. Mga biyan. So, inquest proceeding, automatically, rayang si SB member Mirel Selatin, dalon ito siya sa Aklan Rehabilitation Center, kag didto anay siya ihunong mintras tanto nga ginatun-an sang korte ang iya sinikaso. Mga biyan. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Di ginakonsiderar makarait ibahay PNP nga rayang kaso, solved case. No? Solved case, meaning to say tapos na. Nadakop ang suspect, nakasuhan ang suspect, kag ara na siya subong, mga abyan, sa alima sang Aklan Rehabilitation Center. Karon, rayang suspect SB member sang Banwa Itibahay. Si SB member Mirel Selatin. So kung ato siya sa presuhan, hindi niya na maaktuhan ang iya siniresponsibilidad bilang miyembro sang sangguniang bayan sang Banwa Itibahay. Ano ang posible matabo? Mga biyan, kay hindi mo na maaktuhan ang imo sinikatungdanan, buot silingon, kinahanglan kabayluhan. Ang pangutan na, pwede bala ideklarar sang DILG nga ti may ara nga permanent vacancy sa part sining SB member nga napreso na? Bangod kay nakakomiter siya sang krimen? Mga biyan, ideklarar lang sang DILG nga may ara temporary vacancy, hindi kay permanent vacancy. Magsiling kita temporary vacancy, inang temporaryo lang anay ang pagpahamtang ta sang magabulos sa kay SB member Mirel Selatin. Because hindi pa pwede ideklarar sang DILG nga may ara permanent vacancy. Bangod gani nga ti kinahanglan may ara anay nga finality ang desisyon para sa kay SB member Mirel Selatin. Hindi niya tagaan sang pagtamod ang iya responsibilidad sa Banwa Itibahay, so matabo, paamtangan lang anay sang bulos imaw. Di ba la? Pero bisan maturi na temporary in capacity, temporaryo ang iya pag-akto bilang SB member kung sino man ang i-appoint. Mga abyan, ni Governor Joe Miraflores, pero hindi man ako yung magpati nga ining si SB member Mirel Selatin makagwa pa sa prisuhan. Kay ining nga kaso murder ni, no bail ban recommended. Okay lang tani kung mga homicide, kay ti pwede siya makabail. Ti kung makabail ka, pwede kaya gihapon mag-akto sang imo responsibilidad bilang SB member. So waay sang vacancy. Pero kay murder ang kaso, kag nagapati kita nga ti
hindi siya makapiyansa, so hindi siya maka-attender sesyon, so gani may ara nga temporary vacancy sa part niya. So DILG na ang mag-resolver sa sining problema, mga abyan. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Now, sa part naman sang Vice Mayor, kay man patay niya si Vice Mayor Julio Isloso. So gani may ara iya nga permanent vacancy. No? Permanent vacancy. So i-apply na ton ang Section 46 sang Republic Act 7160 o rayang Local Government Code, which is ginapabutyag diri nga diriya mga abyan rule of succession. Kay Vice Mayor iyang namatay. So kinahanglan ang rule of succession. Sining gani ni Mayor Miguel Miraflores, subong nga adlaw magapanumpa bilang Vice Mayor rayang si SB member ni Poy ni Pumusino. Kay man siya ang first SB member sang Banwa Itibahay. Rule of succession. May ara permanent vacancy sa part sang Vice Mayor. So ikaw na ang mag-aakto bilang Vice Mayor. SB member ni Poy ni Pumusino. So duha karon ang bakante sa SB. Duha. Di ba? Kay man bayaan ni Poy ni Pumusino ang iya pagiging SB member. Kay ma-Vice Mayor imaw. So duha na karon ang bakante. Ang posisyon ni SB member ni Poy ni Pumusino kag ang posisyon mga abyan sang SB member nga suspect sa pagpatay sa kay Vice Mayor Julio Istoloso. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. So gani, duha ang iga-appoint mga abyan ni Gobernador Joen Miraflores bilang bag-o nga mga sangguniang bayan members sang Banwa Itibahay. Now, hindi pwede pabuyan-buyanan da. Kinahanglan trataron gilayon kay man may arabakante nga posisyon sa sangguniang bayan. Kag siling gani, hindi kinahanglan nga pabaya-bayaan kay basi kung mahamper ang operation sang sangguniang bayan kung kulang sila. So gani nagapati ako nga pagaresolbahon gilayon sang DILG ini nga problema para sa sina magapadayon ang pagpangalagad sa mga sangguniang bayan members sa Banwa Itibahay nga ti way sa magiging problema pisar nga may ara nagluntad nga mga kriminal, may ara nga nagluntad nga krimen sang tinalikdan nga Biyernes mga abyan. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Alas 6:25 ang aton oras. Nang ginasugilan nunan ta ang parte sa mga appointments sang mga magapungko nga mga sangguniang bayan member sa Banwa Itibahay. Now, talking of appointment, si Honorable Board Member Jose Ciceron Lorenzo Harisco nag-file sang iya irrevocable resignation kung matandaan nyo pa sang tinalikdan mga abyan nga bulan Hulyo. Ginbaton ni Vice Mayor Dexter Calizo ang iya sine irrevocable resignation. Gin-copy parnes ang opisina sang gobernador. Now, ang pangutana makarakay maabo nga mga aklanon ang nagapabutyag ati si Gobernador Joen Miraflores siguro ang mag-a-appoint sang magabulos sa kay Honorable Board Member Jose Ciceron Lorenzo Harisco nga nagtender sang iya irrevocable resignation. Hindi na tama nga pagpati. Kabalo ka mo mga abyan, ang may puder nga mag-appoint sang sangguniang panlalawigan member, kung halimbawa may ara nga nag-resign, namatay, ti ang naga-appoint sini mga abyan, ang presidente sang Pilipinas. No? Ang presidente sang Pilipinas ang mag-a-appoint, hindi kay ang gobernador. Bangod gani nga ang kinalain abi, mga abyan,
kung SB member ang mag-appoint gobernador, pag abot iya sa sangguni ang panlalawigan, kung may bakante, ang nag-appoint dira ang presidente na sang Pilipinas. Pero may ara proseso nga ginasunod, hindi lang basta-basta. Pariya sini, si board member Jose Ciceron Lorenzo Harisco, ang iya partido, Nacionalista Party. Now, ang Nacionalista Party, mga abyan, duyong maganominar kung sino ang igapahamtang nga magabulos sa kay board member Jose Ciceron Lorenzo Harisco. Sila iya mismo ang manominar. Halin sa ila partido kung sino ang dapat nila ipahamtang nga magabulos o magatalos sa kaalyado nanda nga nag-resign sa iya sinikatungdanan. So gani, ang pangutana, sino ayhan? Mga biyan, ang iga-rekomenda sang Partido Nacionalista para magbulos sa kay board member Jose Ciceron Lorenzo Harisco Banwa. Kay siling gani sa Local Government Code, in the case of a permanent vacancy in the sangguniang panlalawigan, the President, through the Executive Secretary, will appoint the replacement. The appointee must be from same political party as the departing member and serve the remaining term. A nomination and certificate of membership for the political party are required for appointment. Meaning to say, required gid iya nga dapat may ara party nomination. Now, way pa naton masayri, kay hasta makara, way pa man sang may ara ging nominar ang Nacionalista Party kung sino bala ang ila na pilian nga magabulos sa kay board member Jose Ciceron Lorenzo Harisco nga nagbitiw or nagbiya sa iya katungdanan. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. No, may ara nga nagapabutyag kakon nga halimbawa Carlo, si former Congressman Ted Harisco ang igapahamtang. Pwede bala? Pwede. Kasi lingga ni nakadepende niya sa partido nanda. Nakadepende sa Nacionalista Party kung sinong ila inominar. Hindi po pwede magnominar di ang liberal, hindi pwede magnominar di ang PROMD, ang maganominar Nacionalista Party. Pag halimbawa, wais ang maging nominar, mga biyan, ang Nacionalista Party, kag may ara lang agin pahamtang gilayon, nga magabulos, mga biyan, sa kay Honorable Board Member Jose Ciceron Lorenzo Harisco. Ina ba lang wayas ang knowledge ang Nacionalista Party, basta lang may ara agin pahamtang, hindi po pwede. Siling gani, hindi po pwede. Kay kung halimbawa himuon ina, pwede nga may ara nga magiging problema pag abot sang oras. Kay pwede madeklarar nga null and void duyong pagpahamtang sang duyong bag-o nga board member nga magabulos sa kay Harisco kon hindi mga biyan halin sa partido nga iya ginhalinan. Tikita mo lang, no, may mga proseso gali nga dapat masunod bago pa man ang appointment banwa. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. So balantayan, no? Kung sino ang iga-nominar sang Nacionalista Party nga magabulos sa kay board member Jose Ciceron Lorenzo Harisco. Siningani sa mga amigo ko, basi kung si former Congressman Ted Harisco ang iga-nominar sa partido, way man niya problema na. Bisan sino basta kapartido nila, pwede gani si William Lachica, pwede si Atty. Noli Sudusta, kay man kapartido sila. Pwede gani si John Legaspi ang ila i-appoint, kay isa sila partido. Nakadepende niya sa Nacionalista Party. Kag ako nagapati nga basi kon
ang iga-appoint nanda do yung mga nagdalagan sang nagligad nga eleksyon nga way magdalaog nga ara sa idalom sang Nacionalista Party. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! So may sesyon ang sangguniang panlalawigan karon, bantayan ta kung sino ang ginapoint, kung ara na, kung may ara na gidman, no? Kay man bisan ako gani nagabantay man sa magiging resulta sang appointment. Kay bisan ng gobernador sang Aklan hindi pwede iya magpatunga-tunga diri bangod iya niya business mga biyan sang Nacionalista Party. Eksklusibo ni nga Nacionalista Party lamang ang pwede mag-appoint sang ila sini nga magabulos, sa kay Honorable Member Jose Ciceron Lorenzo Harisco. Alas 6:33 ang aton oras, magapanumbalik kita pagkatapos kid lamang sini. Ako, si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roles sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mega Panalo, laro mo, trip mo, saya't sigla. Abot sa'yo, sa bawat pindot, simula ng swerte mo. Mega Panalo, ang saya dito. Mega Pan, Mega Panalo, Pan, trip mo. Pan, Mega Panalo, game shows and prizes nandito. Mega Panalo, ang saya dito. Panood, Mega Panalo. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o pumunta sa link na ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Si Nanay Francia sa kanyang Kwantong Rice Coffee. Noong wala pa akong rice coffee, ang katawan ko. Lagi po akong nakukumpay kasi ang taas ng blood pressure ko noon. 3 beses na ako na-atake. Kahit umiinom ng maintenance, na-atake pa rin. 230/180. Ang daming changes. Pag lumalabas ako, ang sabi daw nila, kung kailan daw tumanda, lalong gumanda. Diba? Talaga lang. Amazing! Okay po, dahil po ba yan saan? Sa rice coffee! Punta na sa mga suking butika. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag, yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kompleto abi una iserbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. DTX Coffee Mix. Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ang bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapag-on niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabaka sa mga butika.
punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool's Zen inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Idilita po ito ng mga plan po. Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee. Ay, naka-anim na po akong access pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumapit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog. Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee? Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling yung ulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Ako si Jonalyn Visitasyon, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Hindi mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupo ng MX3 capsule, tunay, natural, original. Masaligan ko gid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ninjam Vape Aqua Syrup. Ako po si Sara Geronimo Guidicelli, singer, actor, and performer. Like any other instrument, I have to take care of my voice. Lalo na po, pag nafe-feel ko na scratching throat ko at magkakasakit, when I take Ninjam Vape Aqua Syrup, it immediately soothes my throat, relieves hoarseness, cough, and it expels phlegm. Kaya I always have one in my bag and at home para prepared for any urgent need. Ninjam Vape Aqua Syrup, my #1 choice. Ninjam Vape Aqua Syrup, care for your lungs and throat. Available in all leading drugstores nationwide. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Alas 6:42 ang oras. Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad.
Pabalik na kita sa atong pagpangalagad. Alas 6:42 na ang aton oras. Padayon kamo nga nagapamati sa programa Prangkahan Second Edition. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Nagapamati na sa aton pagpangalagad si Mr. Renier Soriano, si Rihina Pantohan Naig, Locrito ni Pumusino, si Kenneth Lacheca, Johnny Lanciso Sunyo, si Ma'am Gina Cipriano, nagapamati naman sa Barangay Tambak, si Ma'am Josepina de la Luna, no? O Di Luna, nagapamati sa aton sa Barangay Manica sa Libakaw, Marilyn Latorre na Ilgas, kag subong man nagapamati na sa aton pagpalayag si Ma'am Teresa Padua. No, good morning sir. Pangabay sa taga Numancia Water District. Since kagabi way kami tubig sa Barangay Poblasyon Leso. Na ara naman problema na naman ang tubig. Daw parihas man sang problema sa mga taga Libakaw, especially sa mga taga-barangay Hanlod sa Libakaw. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Problema man ang tubig. Si Inting Saulin Nicolas. Okay, salamat sa pag-monitor. Now, si Senador Ping Lacson, gina-expose niya makara sa Senado ining mga kongresista nga nagaserbe nga mga kontratista sa mga proyekto sa andang mga distrito. Kaya kung matandaan ninyo, pagkatapos ang SONA ni Presidente Bongbong Marcos ang nagligad, si Senador Ping Lacson nanging determinado nga ngalanan na ining mga kongresista nga nagahimo sang pagkontrata mismo sa mga project nga sila ang nagdala sa andang mga distrito. Mayadya sa aton sa Aklan kay waya sa mga kongresista nga mga kontratista sang ila project. No? Ako nagapati ng aton mga kongresista diri sa Aklan, way maniya sang kaugalingon nga mga construction firm nga pwede nila magamit para ikontrata ang ilang mga project nga bit-bit diri sa aton probinsya. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Pero ang klaro nga isang nagligad, si Congressman Ted Harisco naglanog iya ang pangalan niya pagkatapos nga ginbulgar sang pipila ka mga kontratista diri sa aton sa Aklan, ngati kung makakuha ka project halin sa iya, kinahanglan ka magtaos ang 15% nga komisyon. Na, komisyon iya may ara. No? Siling gani, may ara iya nga mga kongresista ngati ginatawag nila mga kontratista. Gagastos ang minilyon ka pesos pag election time para magdaog, kay man makabawi man sila iya sang ilang gasto, kay man ang proyekto sang gobyerno sila man ang nagakontrata. Kay may ara sila iya nga mga construction firm nga ginagamit mga abyan. Tidriya sa aton sa Aklan, mga komisyoner yang RD. Kaya siling gani, may ara nga mga kontraktor nga nagpabutyag before nga ang mga kongresista sa Aklan nagapangayo iya komisyon. Gani mga komisyoner. Kung 2nd District Congressman, 15%. Kung 1st District Congressman, 10%. Mga biyan, suno sa mga kontraktor doon. Tisilang gani, hindi manimo ni pwede i-deny kay ining mga kontraktor, mga biyan, bago sila makakuha project halin sa Congressional District, kinahanglan anay nila magtao sang SOP. Di ba? Okay. So, hindi na ni bago nga balita para sa aton nga mga Aklanon. Now, ang anatomy of corruption amo ning isa ka dako nga problema ta. Nga kung siin ang kickback sang mga politiko nagaabot sa 20%.
ang mga kontraktor ang ilang ginakita hindi magnaba sa 15% sa mga project nga sila ang nagakontrata. Ang implementing agency, DPWH kay iba't pang ahensya sa gobyerno halos nagaabot mga abiyan sa 10% ng ilang ginakuha man nga komisyon. And others, 5%. Now, suma total halos 50% mga abiyan ang nagakadula sa pundo. So ang nabilin na lang banwa para sa actual project is only 15 or 50%. Butsaringon, halimbawa, cake, halos katunga mga abiyan ang nagakadula. Katunga na lang ang nabilin para sa duyong project nga gin-identify ni Congressman. Kani pag-abot sa implementation, masami, mga abiyan pigado ang pag-implementar sa proyekto bangod kay halos katunga na sang pundo ang nadula. Amo nga ginatawag amo ning anatomy of corruption nga nakikita nga nagakatabo kag hindi pwede balibaran. Tanawa, may mga project nga flood control. Bisan diri sa aton sa Aklan, ini mga project nga revetment wall, makita nyo man. Isa lang kapag agis ang baha, wala na. Samad na ang revetment wall. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Kasi gani, sa drawing, grabe makita mo kadalagko sa mga kabilya nga ginakinahanglan para sa doyong revetment wall nga igapahamtang sa binit sang Aklan River para maproteksyonan ang river bank para hindi erode ang riverbank, hindi maglapad ang suba. So amuning kinanglan ipahamtang ining revetment wall nga amuning magaserbi nga proteksyon. Pero isa lang kapag baha, ang revetment wall ga kaguba. Bangod kay substandard ang pagtrabaho sang proyekto. Kay halos katunga sang pundo na dula. Makon mo na. DPWH kung silang implementing agency, hindi man sila magpasugot nga hindi sila kakwarta. That is why nagakatabo sa DPWH sa Aklan, do yung fixed bidding. Hindi kay competitive bidding ang nagakatabo, kundi fixed bidding. Kung sino ang naluyagan ni congressman nga magatrabaho sa proyekto nga kontraktor, ginatawag lang na sa DA, sa district engineer, kag ginabisuhan siya nga ang gusto ko magdaog sa rayang bidding nga si Juan de la Cruz, then okay na. Mga biyan, ang BAC nga muning ginasaligan ang Bids and Awards Committee nga sila ang dapat magpatigayon sa competitive bidding, agoy wala na. Nadula na ang matutuod nga essence ang bidding nga ginatawag. Kaya kung magsiling kita competitive bidding, dapat may ara kompetisyon. That is why may ara ginahimo ang Department of Public Works and Highway nga nagaimbita sila sa mga bidders. May ara nga invitation to bid sa mga project nga kung siin may ara na pundo. Do parihas ba lang nga encourage nato ng tanan nga mga bidders nga mag-intra kamo sining ginapabiding nga project nga ra. Para sa sina mga abyan makabenepisyo ang gobyerno kay ginasugilanunan tadi kung sino ang may manaba nga bidding siyang nagadaog. So paborablo ini para sa gobyerno. Pero diri sa aton sa Aklan na nagakatabo fixed bidding. Si congressman may ara na iyagin tug-anan nga kontraktor nga ikaw ang magatrabaho sining project nga farm to market road, 100 million ang budget. Ikaw nang bahala sini. Provided nga tagaan mo ako sang 10% or 15% ka komisyon sini nga proyekto. Imagine, kung mag 100 million ang project cost, mangayo si congressman sang 10%, or 15%, pila ka porsyento sila? Pila ang 10% sang 100 million?
10 million. Walang kahirap-hirap, mga abyan, na munang kamatuoran. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Oh, kay kumo fixed bidding ang ginasugilanunan diri na transaksyon na. Si district engineer kinahanglan may ara parte. Si assistant district engineer dapat may parte. Ang BAC dapat may parte. Ang nagabugos sang technical working group dapat may parte. Di ba? Di pila ka porsyento sila. 10% base sa impormasyon. Oh. Kung mag 100 million, dapat may ara man sila 10 milyones. Kita mo na? Para mapatigayon ang fixed bidding, kaya kung hindi man magtao si congressman, then wala. Amo na ganis ang una, dira sa DPWs, nagsangag ini mga nag-dive sa mga project bla. Di ba? Nga isa sa mga nangin rason kung nga napahalin bilang district engineer sang Aklan sang DPWH. Duyong si Engineer Noel Puentevilla. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. O may 5% para sa others. Kabalo ka ng others nga ron, damo na nadang ginatagaan si Mayor, kay man dito sa iya banwagin implementar ang project, so may ara da parte. Si Kapitan may parte, ang NPA may parte. Para hindi pagsabutahion ang imo proyekto, so dapat matagaan sila parte. So mabili na lang sa project, mga abyan, 100 million supposedly ang pundo, nahimo na lang 50 million. Kay ang halos katunga nakadto sa mga korap nga mga politiko, korap nga empleyado sang gobyerno, banwa. Tama lamang ini. Ini ginapabutyag nga si Senador Ping Lacson interesado nga i-expose kung sino mga kongresista nga nagasirbi man nga kontraktor sa ila kaugalingon nga project nga gina-identify sa ila distrito. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Para sa sina, mangin aware sila nga nasayran sa publiko ang ilang modus operandi. Sa mga maintok nga mga LGU, hindi bala si Mayor man ang nagaserbi nga kontraktor sang ila project? Kaya kung matandaan ninyo, ang mga munisipyo, may ara sila ginapain nga 20% development fund halin sa ila era. Oh. Pariya sabi sang kalibo, kadako sang pundo para sa 20% development fund. Pariya sang New Washington, Numancia, Ibahay, ini mga dalagko lang ang mga munisipalidad, parehas ang Malay. Oh. Mga abyan, si Mayor na lang ang nagaserbe man nga kontraktor sang ila 20% development fund. Ang ginahimo da nga estilo nila, halimbawa, 50 million ang intended para sa 20% development fund. Kung ipakontrata nila ini nga project sa kontraktor, tagaan lang sila 10%. Tipila na gid. Kung ang imo nga 20% development fund is 50 million, tipila na gid ang 10% sila, 5 million. Pero kung ikaw ya mismo ang magserbe nga kontraktor sa project, di pwede ka na kakagat hasta 20%. Siling gani. Ano malang himuon mo da, ngita ka sang lisensyado nga kontraktor, bayaran mo sang 10% nga royalty ang iya sinilisensya, kag ikaw na iyang magtrabaho sa proyekto. So gani sigurado gakita dako. Duyong si Mayor. Bisan sino nga Mayor diri sa Aklan, pamangkuton nyo sila. Kay sila mismo nagaserbi nga mga kontratista sang ilang mga project. Di ba lang? Kalabanan diri, arkila lang sang lisensya sang kontraktor para kung sitahon sila mga abyan, may pakita sila. Nga nakakontrata ang project kay Juan de la Cruz nga kontratista, pero sa pagkamatuod, ginarkilahan lang nilang lisensya, mga abyan, ginbayaran lang sa 5% ka royalty. Kag silang nag-implementa sang project. Tanawa ang mga project sa mga kabanuhanan. Isa lang kaagi sang kalamidad, guba na. Kay mga substandard.
Amo na mga abyan ang modus operandi. Gani may mga mayors diri sa aton sa Aklan nga bisan maggasto man sila sang milyones sa pag-abot sang eleksyon, daw bali wala kay man may ara sila nga ginasaligan nga pwede kuhaan kag balik sang ilang nga gingasto. Ining 20% development fund. Amo ning dako nga kita ang 20% development fund kara. Makon mo lang kung maghalimbawa mag 50 million lang ang 20% development fund. Taga ka lang da bisan 20% kundi may ara kaya mga abyan nga mga 10 million. Oh. Tatlo ka termino may ara ka. So makatipon ka sa mga 30 milyones, pagpanghanda na para sa imo pagpare-elect kung re-electionist ka. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Pero sa nagakatabo, tanawan nyo kung anong sitwasyon sa mga proyekto sa Banwa. Puro substandard. So sino ang nagasakripisyo? Kita nga mga kasimanwananda. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Way nakita oras sa aton pagpangalagad, nagapasalamat gid ako sa inyo pagpakigbahin sa karon nga edisyon sang programa Prangkahan 2nd Edition. Sa pangalan sa akong partner sa technical side sa gihapon, ako ang inyo kasimanwa Carlo Padilla Asturias. Thank you sa inyo pagpamati, tubtob sa liwat. Bye-bye! Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad.